Mga mi, for today's video, tara mag-mini vlog tayo. Ang tagal ko hindi nakapag-post. Anyway, pamper day nga tayo mga mi masora at syempre, tiis ganda. Charing-charing lang. Anyway, pupunta nga kami dito sa SM mga mi para mapagupitan itong anak namin at syempre itong aming mga pamangkin. Naman dito kami sa GQ nagpagupit para to sa mga pamangkin kong lalaki. At syempre nag-iba naman kami ng salon ng aking pamangkin na babae. Wait, sinuli ko na nga ito kasi nga sinabi ng mister ko na magpaayos ako. At syempre, mahal na mahal tayo. Anyway, mga mi, kung makikita mo yung kuko ko, syempre, okay ang lagi kong tinitinda. At syempre, first time ko nga pala magpa-nail gel. Yes, mga mi, syempre, hindi ko naman afford at napakakuripot ko sa sarili ko. Buti na lang meron akong asawang mahal na mahal ako. Tsa. At deserve ko naman tong panlilibre niya sa akin. Pag ginugupitan nga dyan ang aking pamangkin, ako naman dito ay nagpapasoft gel. Para na nga lang ang aking pagpili dyan mga mimasura. Siyempre, hindi ko rin talaga ako nagtatry mag-soft gel. Ito lang, first time lang talaga. Ang taray, nagmukha ng tao ang aking iba din talaga ang nagagawa kapag meron kang mister na mahal ka. At siyempre, susuportahan yung mga bagay na hindi mo magawa para sa sarili mo. Hindi po yung asawa ko na mismo ang nagsasabi sa akin. Magpaayos nga ako ng aking kuko mimasura dahil ako lang talaga yung naglilinis ng aking kuko. At talagang suporta siya sa mga ganitong bagay para sa akin. Tinitreat niya ako ng mga ganito at sobrang na-appreciate ko iyon. Naman deserve niya ang labing-labing later. Yes, mga mi, asa ko ripot mama. Iniitindi ko kasi mga bagay na gusto kong bilhin para lahat sa kanila. Kapag dating naman sa pamper day, hindi ko magawa sa sarili ko yun. Kapag sinabi ng asawa ko, abay, for the go ako agad dyan. At syempre, pagtapos nga ng aming pa-soft gel mga mi, pumunta kami ng pamangkin ko sa ukay-ukay. Hindi ko na nga na-videohan mga mi, pero ito nga pala yung mga pinagbibili ko at napakaganda at ito nga pala yung para sa aking anak na lalaki. Unang kita ko sa ukayan nito mga mi, hindi na ako makapagpigil, abay talagang binili ko niyan. Ang mahal-mahal niyan sa mall. Pero kung makikita mo lang yan mi, sobrang ganda talaga ng tela, hindi mo akalain na 180 pesos lang yan. Sobrang tiyaga ko kasi mamili kapag dating sa mga gamit ng anak ko. Dito pa ako tuwang-tuwa mga mi, nakabili ako ng sapatos para sa aking panganay. At napakaganda at ng branded pa niyan, Mima. Murang halaga lang din sa halagang 380 pesos. Wow! Naman sulit na sulit din mga mi kasi pag nagka-pamper day ako hindi ako makabili ng kahit ano sa aking mga junakis. At syempre nakabili ako ng magandang bag mga mi at branded yan. Sobrang hilig ko talaga sa ukay. Kahit dalaga pa ako hanggang sa nagkaanak ako, lahat ukay talaga ang pinakapaborito ko. At sobrang tiyaga ako mga mi maswar pagdating sa ukay. Make sure ko na bago suotin ng mga anak ko ay malinis na talaga. Sobrang dami ko nabili sa ukay mga mi at deserve ng mga anak ko yung gantong pasalubong. Napakaganda at napaka-rare ng gantong jacket. At syempre hindi po pwedeng hindi ako makabili ng para sa sarili ko at para sa aking bunsong anak. Nakita nga ako ng cute na sapatos nito sa ukayan mga mimasor, kaya naman talagang binili ko din yan. At lalo na naglalakad na rin ang aking baby syempre, bunso. Syempre mga mi, isahin ko na lang yung video nito. Kinabukasan nga pagising ko mga mi, ito na nga lang ang aking kinalmusal, ang shepu-apo dahil babiyahe pa kami papuntang Santa Mesa. Dahil continuous pa din ang ating pag-diet mga mimasor. At syempre para hindi makaramdam ng gutom habang nagbabiyahe tayo naman, mga kung feeling mo lagi ka nagugutom tapos gusto mo mag-diet, aba mi, kailangan mo mag-shepu-apo. Para naman mga mimasor, maiwasan mo yung pag-a-unli rice. At syempre mga mimasor, pakiramdam mo dito, lagi kang busog. Kaya naman uminom ako niyan bago kami umalis. At syempre, ang tamang pag-inom nito mimasor before mealtime. Kailangan wala mo ng laman ang tiyan mo bago ka uminom. Para mas naubos ko na nga yung isang pack, mimasor, buti na lang meron ulit akong reserva. Kaya naman bago tayo maligo, mimasor, abay tayo nga uminom muna ng shepu-apo bago maggayak-gayak. Dahil appointment nga sa aming dentist mga mimasor at pupunta rin kami ng Santa Ana para at sa syempre, warts. Para mabawasan ng malikot sa bahay, kasama nga naman itong pinakamakulit at pinakamaganda ko. Kasama siya sa aming pupuntahan at kasama ko rin ang aking pamangkin. Dahil ipapa-facial din namin ang aming pamangkin at papaayos din ang kanyang ipin. Kami naman nakarating dito sa Mark at syempre, dito lang yan sa Santa Mesa mga mimasor. Nakapromo nga pala ang kanilang naman sa mga gusto magpa-brace dyan mga mimasor, abay for the go na kayo sayang dyan. Din ang promo sa kanilang down payment. Flex ko nga pala sa inyo mga mimasor ang wallpaper na aking asawa. Dalaw-dalawang cellphone kaya naman dalaw-dalawang mukha ko dyan. Ganda no? Naman sa usapang alaga ng ipin, recommend ko talaga sa inyo tong dental clinic ni Toothmark. Dahil talagang safe na safe at alagang-alaga ang inyong ipin mga mimasor. Ito nga pala yung dentista namin mga mimasor. At syempre pares lang kami ng dentista ng aking asawa. Yung mga ipin namin talagang alagang Toothmark yan. Si Daddy, monster ka din, kamukha mo siya eh. Gulat na gulat nga yung anak ko dyan kasi nakita niya ang kanyang daddy na nakangang at para sa kanya is scary daw. Dapat
nga mga mimasor, bubunutan na ako dahil naka 8 months naman na ako na si dahil overbite ako mga mimasor at sobra naman sa lower bite ang aking baba ng ipin. Para magpantay lang ang akin mga ipin, mga mimasor. Kaso sabi nga ni Doc Mark dyan, nahihinayang siya kung bubunutan yung dalawang ipin ko, lalo na kung wala namang sila. Naman ang second option niya, aba hihilahin na lang ang aking ipin. At sobrang sakit ng mga mimasor, kaya hindi rin ako nakapag-live dahil nahirapan ako magsalita sa sakit ng siyempre pagtapos nga namin sa Santa Mesa, mga nandito naman kami sa Santa Ana para makapag-facial. At syempre, sagot din niya ng aking mister. Ay, napakasweet talaga. May loving-loving ka sa akin naman yan. First time ko din magpapatanggal ng warts, mga mi. Yes, mga mi. Alam niyo ba, after kong mga anak sa una, nagkaroon na ako ng warts. Hindi ko pinansin. Sa pangalawa, hanggang naman sa pinatingin din namin ngayon, mga mi, kung gaano nakadami yung warts sa aking katawan. Naman, after ko magpa-facial, abay nilagyan na nga ng anesthesia ang aking mga warts, mga mi. Yung akala mong maliliit lang yan, pero ang dami na pala nila. Dahil yung mga warts, mi, dumadami yan. Pili ko nga tuloy, hinawaan ako ng asawa ko kasi mas madami yung kanya. Charing. Kaya naman, this is the chance, mga mi. Kaya naman, first time ko magpatanggal ng warts. Hindi naman siya masakit dahil meron naman siyang anesthesia cream. Kaya naman, ang mabisang gamot dito, mga mimasor, talagang sinusunog yung mga warts na yan. Dito nga pala ako nagkaroon ng warts sa dibdib at sa leeg, mga mimasor. Buti na nga lang maliliit pa yung mga warts na yan kasi may iba't ibang case po ng mga warts. Meron pa pong warts na parang sobrang laki. At buti na lang talaga yung mga warts ko, napakaliliit lang parang nunal, pero napakadami na nila. Kaya naman talagang buti na lang napapamper day ako ng aking Diyosawa. At least natanggal na ang mga warts sa aking katawan. Sure, kung after mo mga anak, ipacheck mo din yung skin mo, mga mi, baka ang dami mo na rin. Dahil hindi mo siya mapapansin as long na hindi mo siya napapatingin. Dahil nakakahawa din po skin to skin. Kaya naman buti wala na tayong warts. Ito na nga pala yung itsura ng balat ko, mga mi, after 2 days na natanggal na yung warts. Ito na yung itsura niya, mga mi. Ito yung mga itim-itim. Ayan yung mga sinunog na warts. At makati na siya sa pakiramdam kasi nga, pagaling na siya. Dahil sugat na lahat yan.